Kabanata 916. Masyadong mabilis ang bilis na ito, napakabilis hanggang sa sukdulan, na parang mula sa wala ay naging kakaiba, hindi nagbibigay ng pagkakataong makapag-react ang sinuman. Mahusay na buhangin ng disyerto. Isang malinaw na boses, na may kasamang mahabang alulong, ang biglang umalangaw-ngaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay gumalaw na ang gininto ang espada ni Zephyr. Ang mahabang espada ang pinakamakapangyarihang kakaibang kasanayan niya. Kapag nagamit na ito, kaya nitong patayin ang langit at lupa. Ang talam na enerhiya ng langit at lupa ay mabilis na sumugod patungo sa 12 itim na kalasag. Klang! Nakakapangilabot ang enerhiyang may talam, at ang matalas na enerhiyang may talam ay pumuputol ng patayo at paalang na may walang katapusang hanggaring pumatay. Paano ito posible? Kung ang mga gulat na mata ng Black Shield King, ang bladed energy ay talagang pumutol sa kanyang 10-sided shield. Ito ang kakaibang skill na ginamit niya para makapatay ng isang spirit realm expert sa isang iglap. Ang kapangyarihan at walang katapusang presyon dito ay nagpabaliw sa mga tao. Paano kaya ito natitiis ni Zephyr? Swoosh! Sa sandaling ito, isang liwanag mula sa espada ang biglang lumitaw sa harap ni Black Shield King. Ang espada ay mas matalas pa kaysa sa Great Desert Sand. Tila kayang hiwain nito ang mga gapos ng langit, na nag-iiwan ng malinaw at matinding marka sa hangin. Flash shining. Kumislap ng husto si Zephyr, at ang gininto ang espadang pang-combat sa kanyang kamay ay nagliwanag ng husto. Sa tulong ng espadang focus, direktang ipinakita ni Zephyr Khan ang lightning swordsmanship. Sa tulong ng siyam na kaliskis ng dragon na ito, sapat na ang lightning sword skill para durugan ang isang bundok. Nako hindi. Mabilis na nagbago ang mukha ng Black Shield King. Biglang tumayo ang higanteng kalasag sa kanyang kamay, at isang malaking itim na figure ng kalasag sa likuran niya ang naglabas ng isang mabangis na kinang. Iyon ang itim na kalasag na nabuo ng kanyang banal na liwanag. Mamatay. Nang harapin ang depensa ng kalaban, kumislap ang malamig na boses ni Zephyr. Boom! Sa likuran niya, isang malaking figure ang kumislap palayo. Ito ang nakasisilaw na liwanag ni Zephyr. Agad na napuno ng walang katapusang kamahalan ang hangin. Umuungol. Ang napakalaking figure na may hawak na espada ay nagpakawala ng mahabang ungol, at ito ay nakakatakot at maringal, na para bang ito ang hari ng lahat ng mga Diyos. Nang inag ang langit at lupa, at walang hanggang presyon ang lumabas mula rito. Ikinumpas ng isang aparisyon, multo ang napakalaking espada nito, na nagdulot ng isang nakasisilaw na sinag ng Diyos na sumabog. Ang banal na kalasag na nabuo ng nakasisilaw na liwanag sa katawan ng hari ng itim na kalasag ay kumurap na parang isang multo sa likod ni Zephyr. Sa isang iglap, ito ay marahas na nayanig at agad na nabasag. Puff! Sa ilalim ng mga mata ng lahat na puno ng gulat. Natapos ang labanan sa isang iglap. Nabahira ng dugo ang langit. Lumipad ang katawan ng hari ng itim na kalasag. Mabilis. Hindi mapigilan ng mga mata ng lahat ang mabilis na pagbabago. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Nakaramdam lamang ang lahat ng pag-agos ng enerhiya sa harap nila. Nang sumunod na sandali, sa likod ni Zephyr, isang napakatandang aparisyon, multo, tulad ng hari ng mga Diyos noong sinaunang panahon, ang biglang nagtaas ng napakalaking espada nito. Sa sumunod na sandali, ang katawan ng Black Shield King ay lumipad ng paliparin. Pero walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Puff! Si Black Shield King, na napalipad, ay dumura ng isang subo ng dugo. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng bakas ng kadiliman. Umagos ang dugo, at hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa kanyang balat. Umagos ang dugo mula sa kanyang 7 butas, nang inag ang kanyang katawan, at nabali ang kanyang mga buto. Halata na tuluyan nang nawala ng kakayahang lumaban ang Black Shield King. Kabanata 917. Kung ikukumpara sa ibang mga disipulo, naunawaan ng Black Shield King ang nakakatakot na pressure kanina. Kahit ngayon, may takot pa rin sa mga mata niya. Ngayon lang, ang kataas-taasang aparisyon, multo na pinatibay ng banal na liwanag sa likod ni Zephyr ay bahagyang kumaway ng isang malaking espada. Ngunit sa sumunod na sandali,
Ang langit at lupa ay nagyelo, at ang kanyang banal na liwanag ay agad na naduraj. Hindi lang iyon, ang kanyang isipan ay pinigilan din ng puwersa. Nanginig ang kanyang katawan, at maging ang kanyang pag-iisip na lumaban ay hamina. Banal na liwanag, lahat sila ay banal na liwanag. Bakit ang kamangha-mangha ng aparisyon, multo na pinaikli ng banal na liwanag ng lalaking ito? Bilang isang disipulo sa antas hari ng nakaraang labanan para sa trono, ang hari ng itim na kalasag ay mas may alam tungkol sa kapangyarihan ng banal na liwanag kaysa sa mga ordinaryong tao. Nang ang banal na liwanag sa likuran niya ay nabuo bilang isang aparisyon, multo, maaari na itong gamitin sa isang labanan. Kamangha-mangha ito mapakaluluwa man o pisikal na kapangyarihan. Bagamat maraming disipulo sa antas ng emperador at mga disipulo sa antas ng hari ang naglihim ng kanilang tunay na lakas, may kaunti pa ring alam ang Black Shield King tungkol sa kapangyarihan ng Divine Light. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang ganito kahanga-hangang banal na liwanag ni Zephyr. Imposible ito. Imposible ito. Habang nakatingin siya kay Zephyr, isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa mukha ng Black Shield King. Ngayon lang, kahit ang kaunting bakas ng kanyang intensyong makipaglaban ay nawala na. Kuya. Habang nakatingin sa Black Shield King, ang disipulo ng Bright Gold Sect ay agad na sumigaw ng malungkot. Ngunit sa sumunod na sandali, isang malaki at matalas na enerhiya ang mabilis na kumislap. Buzz. Ang matalas na talon na enerhiya ay agad na pumuno sa hangin at nagsimulang lumaban ng mabangis. Habang sumisigaw ng malungkot ang disipulo, ang isa sa kanyang mga braso ay agad na naputol ng matalim na enerhiya at napunit sa hindi mabilang na piraso. Plop! Sa ilalim ng matinding sakit, bumagsak ang lalaki sa lupa at nagsimulang magkibit-balikat. Ang umatake ay si Bai Wulang mismo, na nakabawi na ng ilan sa kanyang kapangyarihan. Malinaw na kinasusuklaman niya ang miyembrong ito ng Bright Gold Sect. Kaya naman, matapos mabawi ang kaunting kapangyarihan, pinili niyang direktang umatake. Hindi siya nagpakita ng awa kahit isang kumpas lang ng kanyang kamay. Ang talom na enerhiyang iyon ay malakas na pumihil sa mga braso ng isa sa kabilang panig, at hindi lang iyon. Naunawaan na ni Bai Wulang ang pokus ng isang espada. Pambihira ang pokus ng espada. Natural lang, kahit na ang disipulo ng Bright Gold Sect ay isang henyo sa martial artist, hindi niya ito kayang labanan ng puwersahan. Sa loob ng ilang panahon, tanging sigaw lang ang nagawa ng disipulo. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Black Shield King kahit na bumagsak sa lupa at sumisigaw ang kapwa niya disipulo, na para bang dalawang grupo sila. Ang mga batas ng langit at lupa, ang kaligtasan ng mga eksperto, at maraming akademya ang nag-aaway-away dahil dito. Natural lamang, ang ugnayan sa pagitan nila ay napaka-ordinaryo, at ang reaksyon ng Black Shield King ay medyo normal lamang. Gayunpaman, malaking bahagi ng dahilan ay dahil napakalinaw ng Black Shield King na hindi siya kayang tapatan ni Zephyr. Ang Divine Light sa likod ng kabilang panig ay may ganoong epekto. Siyempre, lampas ito sa inaasahan ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na ang aparisyon, multo na pinatibay ng banal na liwanag ay magiging ganito kakilakilabot. Zephyr. Baliw ka. Baliw ka. Gugulo ka. Nasaktan mo na ang Great Yan Sect, at mas galit ka pa sa Bright Gold Sect. Sasaktan mo na ba ang Bright Gold Sect hanggang sa punto ng komprontasyong militar ngayon? Noong una, ang magandang mukha ni Miao Yu ay puno ng hindi makapaniwala, ngunit di nagtagal ay pumihit siya at sumigaw kay Zephyr. Walang tigil ang malalakas na ungol mula sa maliit niyang bibig, na para bang gusto niyang sabihin na si Zephyr Khan ay isang kasuklam-suklam na tao. Kabanata 118. Tumahimik ka. Dahan-daang lumabas ang boses ni Zephyr. Labis ang pagkamuhi ni Zephyr kay Miao Yu, ngunit kahit kinasusuklaman niya ito, ayaw niya itong makitungo. Ikaw. Magpapatuloy na sana si Miao Yu. Gayunpaman, nagtagpo sila ng malamig na mga mata ni Zephyr, na puno ng kamatayan, na para bang mamamatay siya kung magsasalita pa siya ng isa pang salita. Si Miao Yu ay nasa level 9 agility pa lamang at ang kanyang cultivation ay naipon na ng maraming elixir at spiritual energy. Paano niya magiging kapantay si Zephyr na ginawa ang lahat para patayin siya?
Sandaling naramdaman ni Miao Yu ang panginginig ng kanyang puso at kaluluwa at ang kanyang katawan ay nanlamig, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Hari ng itim na kalasag, ano ang gagawin mo? Habang nakatingin sa hari ng itim na kalasag, magaan na sabi ni Zephyr. Ang panalo ay palaging panalo. Wala nang dapat ireklamo dahil natalo mo ako. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng aking banal na liwanag. Sumusumpa ako na hanggat hinahayaan mo akong umalis, wala akong babanggitin tungkol sa araw na ito. Ang hari ng itim na kalasag ay tunay ngang puno ng lakas ng loob. Plano niya talagang gamitin ang banal na liwanag. Maganda ang ideya mo, pero sa kasamaang palad, hindi mo ako magagalaw. Nanlamig ang sulok ng bibig ni Zephyr at may paghamak na sinabi niya. Zephyr, huwag kang masyadong lumayo. Habang nakatingin kay Zephyr, mukhang galit ang hari ng itim na kalasag. Huwag mong kalimutan na nasa iyo ang banal na liwanag. Matapos kitang patayin, makukuha ko pa rin ito. Kaya, ang banal na liwanag ay orihinal na akin. Ang sinasabi mong konsesyon ay ibalik ito sa akin. Tila makatwiran ang mga sinabi ni Zephyr, ngunit ikinagulat naman nila ang mga labi ni Bai Wulong at Bao Jiuyan. Ano ba to? Bakit parang may loika ng mga tulisan ang mga ganitong salita? Malinaw na ang ibig sabihin ni Zephyr ay sa kanya ang lahat ng to. Kahit ang meat bun sa balikat ni Zephyr ay hindi mapigil ang takpan ang isang pares ng mata ng pusa at magpanggap na nahihiya. Tama ang mga salita ni Zephyr, at napakataas ng pakinggan ng mga ito, ngunit ito ay isang uri ng loika ng tulisan. Ikaw. Totoo nga, sa oras na ito, ang mukha ng Black Shield King ay direktang naging lila. Halatang galit siya. Siyempre, kung iba ang opinyon mo, pwede pa rin kitang patayin. Swoosh! Binalot siya ng sword focus. Sa isang kisap mata, ang nakakatakot na espadang focus ay tila nahahawakan habang patuloy itong lumulunok at bumubuga ng hangin na parang isang baliw na dragon na naglalabas ng lakas. Ang matalas nitong aura ay naging dahilan upang patuloy na magbago ang ekspresyon ng Black Shield King. Sa oras na ito, puno siya ng mga sugat at wala ng lakas para lumaban. Dahil sa patuloy na pagsupil kay Zephyr, ang tanging nasabi niya nang may kaba. Sige, Zephyr, napakawalang awa mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng makukuha ko. Hindi lang iyon, sasabihin ko rin sa iyo ang isang sikreto tungkol sa lihim na lupain ng immortalidad. Deal. Habang nakatingin sa Black Shield King, diretsyong sinabi ni Zephyr. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Bai Wulong at Bao Jiuyan sa likuran niya na parang demonyo si Zephyr sa oras na ito, at buntot na lang ang natira. Ang Black Shield King ay isa ring walang awa na tao. Direkta niyang pinakawalan ang sarili niyang Divine Light, at pagkatapos ay ang malaking Divine Light ay mabilis na isinama ni Zephyr. Boom! Matapos sumanib sa nakasisilaw na liwanag sa katawan ng Black Shield King, ang nakasisilaw na liwanag sa likod ni Zephyr ay agad na naging isang substansya. Ang aparisyon, multo sa likuran niya ay lalong lumakas, at ang sinaunang aura ay lalong naging halata, kahit na may napakatapang na posture. Kumikislap ang kidlat na parang ahas, halos pumihit palabas. Kabanata 919. May kaugnayan ba ang lakas ng kulog at kidlat sa aking kapangyarihang elektrisidad? Gayunpaman, mabilis na binaliwala ni Zephyr ang mga bagay na ito. Mabilis niyang itinago ang kanyang multo at iniabot ang maraming kayamanan mula sa hari ng itim na kalasag. Pagkatapos, nanumpa si hari ng itim na kalasag at magaan na sinabi. Ngayon, pwede mo nang pag-usapan ang sikretong ito. Ang sumpa ng martial soul ay isang sumpa na ginawa gamit ang kaluluwa ng isang martial artist bilang ubod. Kapag nasira ito, magkakaroon ng mga pribadong demonyo na hindi maaaring patayin. Para sa sinumang martial artist, ito ay talagang isang hindi maisip na kakilakilabot na bagay. Sa makatuwid, hindi natakot si Zephyr na magsisinungaling ang kabilang panig. Zephyr, panalo ka. Malamig na sabi ni Black Shield King, pero alam din niyang wala siyang malalabasan, kaya sumagot siyang muli. Ang espasyong ito ay puno ng enerhiya ng Diablo. Ang espasyong ito ay isang espasyong puno ng enerhiya ng Diablo. Sa tingin ko alam mo na ito. Maraming espasyo sa buong Immortal Secret Land.
Dahil maaari kang makapasok sa espasyong ito na puno ng enerhiya ng Diablo, nangangahulugan ito na naunawaan mo na ang pagkakaroon ng pinto ng transmisyon. Bahagyang tumango si Zephyr at walang sinabi. Ayon sa impormasyong nakuha ko, maraming malinaw na espasyo sa Immortal Secret Land. Ang bawat espasyo ay magkapareho, at magkakaiba ang mga ito. Bukod dito, ang bawat espasyo ay nahahati sa iba't ibang antas. Ano? Pagkasabi niya noon, nagulat si Zephyr. Masyadong mahalaga ang balitang ito. Kung matutunan niya ito ng husto, tiyak na magiging napakahalaga nito para sa kanyang kaligtasan. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang espasyo rito ay nahahati sa 9 na antas. Ang unang antas ang pinakaligtas, ngunit ang pinakamaliit ay ang mga benepisyo. Ang ika-9 na antas ang pinakadelikado. Gayunpaman, ang kaakibat nito ay walang katapusang kayamanan. Sa paliwanag ng Black Shield King, unti-unting naunawaan ni Zephyr at ng iba pa ang lawak ng Immortal Secret Land. Bagamat tila magkapareho ang bawat espasyo, hindi naman talaga ganoon. Magkakaugnay pa rin sila. Hindi lang iisa ang espasyo sa Transmitting Gate. Patuloy na nagpapaliwanag si Black Shield King. Dahil sa sumpa ng Martial Soul, hindi na siya nang ahas na itago ang kahit ano at sinabi na lang niya sa kanila ang lahat ng alam niya. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Habang nakatingin sa hari ng itim na kalasag, nagtanong si Zephyr ng isang tanong na halos gustong malaman ng lahat. Oo nga, sino ang mag-aakala kung lalo mo lang dinadagdagan ang problema? Nakangisi na sabi ni Bao Jiuyan. Humph, nanumpa na ako sa sumpa ng Martial Soul. Kung maglalakas loob akong magsinungaling, isang pribadong demonyo ang lilito sa katawan ko. Hindi pa ako nakarinig ng sino man na kayang basagin ang pribadong demonyong nilikha ng sumpa ng Martial Soul. Sa tingin mo ba pagtatawanan ko ito? Kung bakit ko ito alam, ito ay dahil sa aking sinaunang Draconic Bloodline. Napuno ng galit ang mukha ng Black Shield King habang umuungal siya ng malakas. Gayunpaman, iniwasan niya ang kanyang ancient Draconic Bloodline at wala nang sinabi pa. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa kanyang mga salita. Matapos makuha ang gusto niya, hindi na hinamon ni Zephyr ang Black Shield King. Tungkol naman sa disipulo ng Bright Gold Sect na pinutol ang braso ni Bai Wulang, siya ay nasira na ng talim na enerhiya ni Bai Wulang at ng sword focus. Nagpumiglas siya at namatay, na siyang nagligtas kay Zephyr mula sa maraming problema. Kabanata 920. Sa pagkakataong ito, hinayaan ni Zephyr na makabawi ang hari ng itim na kalasag habang siya, si Bao Jiuyan, at si Bai Wulang ay nagsimulang mag-usap. Ang enerhiya ng Diablo ay nasa lahat ng dako sa espasyong ito. Tulad ng sinabi ng Black Shield King, ang espasyong ito ay tunay ngang isang espasyo ng enerhiya ng Diablo. Kung may isang masamang martial arts practitioner dito, natural na magiging maayos ang paglalayag at lubos na kapaki-pakinabang. Ngunit para sa atin, hindi ito ang kaso. Ang enerhiya ng Diablo dito ay patuloy na sisira sa ating mga katawan at tunay na enerhiya kung mananatili tayo rito ng matagal, kaya dapat nating samantalahin ang oras upang mahanap ang portal dito at umalis dito. Mahinahong pinag-aralan ni Bai Wulang. Isa siyang sword martial artist at isang swordsman. Kalmado siya at mas nakakaintindi sa pangkalahatang sitwasyon kaysa sa mga ordinaryong tao. Oo, totoo iyan. Tumango si Bao Jiuyan bilang pagsang-ayon. Ang kanyang kaharian ang pinakamahina, at ang kanyang resistensya rito ay nasira ng demonyong enerhiyang ito. Marami na siyang pinagdaanan. Ito ang aming natagpuan sa tuktok ng bundok. Dahil dito nga kami hinabol ng hari ng itim na kalasag. May kinuha si Bao Jiuyan mula sa kanyang katawan at iniabot ito kay Zephyr. Ito ay isang berdeng batong jade na kasing laki ng palad. Makapal ang mga bakas na nakaukit dito. Mayroong humigit kumulang 1,000 sa mga bakas na ito at bawat isa sa mga ito ay kasing laki ng mga buto ng lingga. Kung hindi dahil sa malakas na enerhiya ng espiritu ni Zephyr, hindi sana mararamdaman ng mga ordinaryong tao ang mga markang ito. Mukhang napaka-ordinaryo ng batong ito. Gayunpaman, sa palagay namin ay may alam ang hari ng itim na kalasag. Kung hindi, hindi niya ito ipaglalaban. Sabi ni Bao Jiuyan sa malalim na boses. Tumango si Zephyr. May katuturan ang mga sinabi niya.
Malamang may alam ang hari ng itim na kalasag, pero sa ngayon, maaaring hindi ito sabihin ng malakas ng hari ng itim na kalasag. Nang hawakan ang piraso ng jade na ito, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr at nagsimulang magpasok ng enerhiya ng espirito dito ng may pag-aalinlangan. Swoosh! Sa pagpasok ng enerhiya ng espirito, bigla na lang, kumislap ng maliwanag ang jade. Pagkatapos, ang liwanag ay naipon at mabilis na pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Ang proseso ay napakabilis. Kahit si Zephyr ay hindi nakareact. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr nang tuluyan ng sumanib ang liwanag sa gitna ng kanyang mga kilay. Gayunpaman, maya-maya ay nakaramdam siya ng panibagong bagay sa kanyang isipan. Swoosh! Nang makita ng Black Shield King ang sitwasyong ito, hindi maiwasang magbago ng husto ang kanyang mukha. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi ang sumimangot ng hindi sinasadya. Ang mapa. Ito ay isang mapa. Nakatala rito ang lokasyon ng transmission gate ng ilang espasyo. Habang nakatingin kina Bao Jiuyan at Bai Wulang, dahan-daang sinabi ni Zephyr. Malinaw na naitala sa mapa ang portal patungo sa ilang espasyo, at halos 1/2 ang mga ito. Isang mapa. Biglang nagbago ang mga mukha ni Bai Wulang at Bao Jiuyan. Sa kakaibang espasyong ito, lahat ay lubhang kakaiba at mahirap igalaw. Itinala ng mapang ito ang lokasyon ng transmitting gate. Sa ganitong paraan, isa itong malaking kayamatonan para sa sinuman, na sapat na upang mabigyan sila ng matibay na pundasyon at kanlungan sa kakaibang espasyong ito. Pero paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa lugar na ito? Habang nakatingin sa hari ng itim na kalasag, muling sumimangot si Zephyr.